pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matod sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katluan ka mga gutlo sa mga awit o pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. Sa dili pang mensahe ning buntaga, mamati ta nining pipila ka mga awit. That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. But because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am.
it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love, why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. You never left my side. You gave your hand to me to hold. Oh Jesus, I'm no longer in the cold. And yeah, I leave you there when I feel satisfied. I'd like to thank you every day, not only when I feel that way. I never knew the man who'd give his life for sinners like me. And yet because he loves us so, he's promised us eternity. And we can have that promise and be his if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all our heart, to lean not on our own understanding, 'cause we just forget you won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take us out of the dark, my Lord, we don't want to be there. Yeah, my Lord. Trust in you with all of my heart. Lean not on my own understanding, 'cause I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. Alang sa atong pagpamalandong ni Buntaga, ato ning mabasa sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 5, nagingon, ang kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa usa ka maghuwawali sa maayong balita. Og tumana ang imong bulhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Ang bahin lang ani sa in English nagingon, but watch thou in all things,
magbantay ka sa daghang mga butang. Sa Hebrewanon Kapitulo 10, versikulo 7, nagingon, unya mingon ako, ani ako Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nisulat sa libro sa Kasuguan. Daghang mga tao ang mamugos sa ilang kaugalingon. Nangapakya sila tungod kay wa nila i-surrender kung ikatugyan nila ang mga butang problema sa ilang kinabuhi. Maingon sa usa ka taas. Mga garbo, mga bisyo, uban pa. Si Jesus nag-ingon, dili ang akong kababuton, kundili ang imuha. Mateo 26, versikulo 42. Ikaduha, bantay ang imong mga dalan. Sa diha nga ang dalan sa tao, makapahimuot sa Dios. Nagingon ang Proverbio 16, versikulo 7. Kung ang imong pagkinabuhi nakapahimuot sa Ginoo, bisan ang imong kaaway mahimo nimong higala. Daghan ang nagsunod sa paagi sa sala ug ni Satanas. Ug paghukman sila sa mga sayop nga binuhatan o sa pagkalambigit sa sala. Mahimo kitang epektibong saksi sa Dios sa nagmugna sa gugma, kalipay o kalinaw. Mahimo kitang epektibong saksi sa Dios kung masunod ta ang iyang mga pamaagi. Kaya ang Dios na mo mga pamaagi nga gusto siya nga kita mo sunod, aron nga sa atong pagsunod di ta maka problema. Kay di ta mo sunod ang atong pamaagi, mo'y atong himuon o magproblema ta kay sa ato raman ng kaugalingon, unya masayop man ta, mas nindot gyud kun ang pamaagi sa Dios, mo'y atong sundon, mo'y atong tumanon, kay nagbuhat man ta siyang bulhaton. Ikatulo, bantay ang imong mga pulong. Ang Santiago Kapitulo 3, versikulo 2 nag-ingon, kitang tanan masayop. Ang tao nga diha sa iyang pagpanulti, dili masayop, matud pa hingpit, o makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Kinahanglan magbantay ta sa atong mga pulong. Ang pulong nga maayo makahimaya sa Dios ug magda sa panalangin ngadto sa mga nanagpakabati. Ang atong bukaduhan ang baba sa kabayo. Aron mosunod kini asa nato padtua. Ug tan-awa usab ang mga barko bisan paka dagko niini ug gihuyop sa kusog nga hangin. Gigiyahan lamang kini sa gamayng timon ug maadto bisan asa padtua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila. Bisan sa kagamay niini, makapangandak kini sa dagkong mga butang. Una na, unsa kadako ang lasang
nga masunog sa gamayng kalayo. Ang dila samas kalayo. Kini may usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas ug nagbuling sa tibok lawas ug nagasilaob sa tibok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impierno. Ikaapat, bantayan nato ang atong trabaho kun mga lihok, kun mga buhat. Ang 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 9, nag-ingon, kay sa Dios kami isig ka magbubuhat o kamo mao ang umasa Dios. Daghang mga Kristiyano nagkakapuliki sa hinakog nga pagpanibasog. Napakya sila sa pag-ila sa kaminungdanon sa uban, manghitungod sa kaminungdanon sa mensahe sa kaluwasan. Kinahanglan mulihok ta samtang anaa pang kahigayunan nga gihatag sa Ginoo. Kinahanglan ibutang nato pag-una, ang unang butang, paghatag og panahon. Kinahanglan maghatag panahon. Panahon sa unsa? Kay kining pagbalik sa Ginoo haduol naman kayo, kining panahon nga gihatag nato sa Ginoo atong pahimuslan. Ang panahon sa pagsulti sa iyang mensahe sa kaluwasan ngadto sa uban. Sagdinan na sila kon mga suko. Kay kanang imong isulti maayo man ang balita. Maayo ng balita kay naghisgot na sa kaugmaon sa tao. Nagsulti na kung unsaon niya sa pagkaluwas, unsaon niya pagsunod sa Ginoo nga malampuson. Ingon niya na kaminungdanon ang mensahe sa kaluwasan. Kinahanglan mo lihok ta samtang anaa pang kagayunan nga gihatag sa Ginoo. Kinahanglan ibutang nato pag-unang butang, paghatag og panahon sa pagpaambit ngadto sa uban sa bugtong paglaom sa langit nga mao ang dakong kaluwasan. Ang Mateo Kapitulo 9, versikulo 37, nagingon, busa giina niya ang iyang matinunan. Daghan ang anihunon, apan diutay ra ang mga ngani. Ang ipasabot sa Ginoo na ang mga anihunon sa makalag sa mga tao ba? Daghan kayo. Pero ang mga ngani matud pa sa atong Ginoong Hesus, diutay ra. Unya ang ikalima, bantay ang imong paglakaw kung what's your walk. Pagbantay o bantay ang imong pagpanlihok. Ang Kolosas Kapitulo 2, versikulo 6, nag-ingon, kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus. Pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Sa ato pa, kung naanas Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, nagkinahanglan gyud ka nga magkinabuhi nga hiniusa kaniya.
Ang atong matag adlaw nga pagkinabuhi maka-influensya alang sa kaiyuhan o kadautan, kinabuhi o kamatayon, langit o impyerno. Ang 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 6 nag-ingon, ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Si Kristo hadoon na gyud mo balik. Dawato niya katong nagkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Mauna nga sayon na kayo ang paghimog mga pag-angkon bitaw nga Kristohanon ta, pero ang atong kinabuhi wa magkinabuhi suma sa atong gisulti. Mapakyas ta kung ato ning kinabuhion nga mag-inusara ang Kristohanong kinabuhi. Kay Jesus nagsulti namang daan ning siya nga wala kamoy mahimo gawas kanako. Sa ato lang kaugalingon mapakyas ta. Wa tay mahimo. Mao nang uban din alam mo padayon. Agsuwayan ako lisod kayo di ta kahimo. Nga daghang kay gidili. Ang wa nila angay kanang gidili. Kanang gidili wa man ay problema. Kay kunaan na gyud si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, kuwaan man kaniya og gugma. Kanang gugma bitaw sa mga butang nga gusto natong buhaton. Na gusto natong buhaton bisag supak sa atong asawa, atong bana, sa atong mga anak, ato yung buhaton kay niangay man tas pagbuhat. O kita mismo unta, may mga higayon sab nga gusto tang matangtangan. Naningkamo ta nga muhunong, muundang, labi na sa mga butang nga ang atong asawa, ang atong bana, atong mga anak, musupak ug di na mo angay. Tungod kay gahuna-una sila nga dili makaayo sa kinabuhi. Katong akong amahan, sultihan ganito sa akong inahan may tungod sa iyang pagkahinabako. Masuko, mag-away sila. Reklamo nga akong inahan nga dako kasi gasto sa iyang pagsigarilyo. Ya kitanaon man sa Ginoo kato mga bali nga among gihimo sa mga sa amusuki nga tindahan. Pagtan-aw sa akong inahan ang naggasto sa sigarilyo sa akong amahan mas dako pa sa mga butang nga among konsumo. May tungod sa bugas, mga linata, ang sakong amahan hilabihang yung dako. O hisgutan gani ako sa kong inahan, mahimo ng away nila. O niya, ang rason niya, may nguna din siya nga magbuot ka. Nga ako may nangitag trabaho. Isulti na gani na sa kong amahan, no? Nga dipinsahan bitaw niya ang iyang pagkahinabako. Muhilo na lang akong mama. Mauna nga, di ta magpasulti, labi na ganahan ta sa mga butang nga atong naandan sa pagbuhat sa kinabuhi. Di ta gusto nga badlungon ta. O daghang kay mga tao ang di mo angay nga badlungon sa ilang mga dili mayong buhat. Masuko sila. Makig-away sila kay muangay man sila sa pagbuhat. Bisan pa kung kini makadaot sa ilang lawas. Katong akong amahan, nadaot yung panglawas ato tungod kay inabako lagi kayo. Kung naan na sa balay, wa say trabaho, bisag gawas ra ka sa mong balay, makita ni mong aso
sa sigarilyo. Kay ang ako langing amahan hilabihan ka hinabako. Apan sa dihang miabot na ang panahon, kay sobra naman kayo ang pagka hinabako, niabot na siyang lawas. Giubos siya, kanang ubo nga grabe kayo. Unya, niadto sa ospital. Samtang dito sa ospital, gisultihan siya sa doktor nga kinala mohunong siya sa pagtabako. Ug ako sa gipangutana nga giunsa man nimo pag hunong sa pagtabako. Isang akong gibuhat no dito sa ospital, nagsigin lang giug ampo sa Ginoo. Nga Ginoo tabangi ko. Kay gusto na kong mabiya niya, di man ko makabiya. Matud pa niya, sa matag adlaw nagampo ko nga kuhaan ako sa Ginoo sa akong pagkahinabako. Ug ang nahitabo sa dihang nigawas na sa ospital, ang iyang gusto sa pagtabako nawa, di na sa ganahan mo nabako. Unya kita siya sa mga tao nga kanang manabako, di na siya moangay, labi na makabaho siya sa asusa kanang sigarilyo. Mao to'y sinugdanan nga nakabiya siya. O sa dihang nakabiya siya, ni tambok-tambok na po siya. Kay kanang uban bitaw di gusto mo tambok, manigarilyo man. Kay kanang di gusto silang mo tambok, may igagaw ko ni siya nga badlungon sa akong isuon, may tungod siya pagtabako. Sa da ako nang gibuhat oy kay di ko manigarilyo mo tambok man ko. Mao na nga ang sigarilyo sa uban murag tambal nila nga di sila mo dako. Mo to akong amahan paghunong niya sa pagsigarilyo, ni tambok-tambok siya. Busa, salamat sa Ginoo nga natangtang ragyod niya ang dugay niyang gibuhat nga bisyo ang pagsigarilyo. Busa higalaw ako kay bagon si kahimtang si mong kinabuhi karon. Apan kung sa kahimtang mo sa kinabuhi, mahimong tabangan ka sa Ginoo. Pagsugal, unsa pa ka ng mga butang nga gika problema nimo, ang Ginoo ra gyud ang magtabang nimo sa dihang moduol ka kaniya, sangpito nimo siya nga ikaw nagkinahanglan siyang tabang. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema, ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya, sangpita siya karon. Our town, our radio, Radio Natin.